ang Diyos nagpapatawad at utos niya sa atin magpatawaran din tayo. Ngayon, malalaman mo kung pinatawad ka, kung hindi. Bakit? Halimbawa, pinatawad ka ng kapatid o ng isang kasama mo sa paglilingkod. Papatawarin ka rin ng Diyos. Yun ang batas sa iglesia, magpatawaran kayo. Sabi dun sa Kolosas, basahin natin ang 3:12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Magpapatawaran, batas yun sa iglesia ng una eh. Kaya ba, nagpatawaran tayo, papatawarin din tayo. Pagka nagpatawad ka, nagpatawaran kayo, alam nyo na pinatawad kayo ng Diyos. Dapat alam mo yun. Kasi, utos niya pag pinatawad mo, papatawarin ka rin niya sa 6:14 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pagka alam mong pinatawad mo yung kapwa mo, yung kapatid mo, alam mo, pinatawad ka rin ng Diyos kasi yun ang gusto niya eh. Magpatawaran kayo, sumunod ka. Kaya papatawarin ka ng Ama. Alam mo na pinatawad ka kasi nagpatawad ka rin eh. Ganon ang alam ng mga unang Kristiyano. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 2, versikulo 10. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman. Sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo. Alam natin kasi, meron kang kaaway, pinatawad mo, papatawarin ka rin ng Ama kung nagkasala ka. Habang nagpapatawad tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Pag naaawa ka, kaaawaan ka ng Diyos. Di ba sabi ni Kristo yon? Mapalad ang maawain, siya'y kaaawaan. Di ba? Kung ano kasi yung gagawin mo sa kapwa mo tao, yun din ang gagawin ng Diyos sa'yo eh. 62:12 ng awit. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Kaya pag naawa yung tao, maaawa rin siya dun sa naawa. Pag nagpatawad yung tao sa kapwa, papatawarin niya rin yung nagpatawad. Yun ang batas eh. Ngayon, ang isa pa, para malaman mo na pinatawad ka na ng Diyos, ito, sa 1:7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak, sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pagka ikaw ay nalinis, ibig sabihin, hindi mo na inuulit yung kasalanan, napatawad ka na nun. Pag nagtagumpay ka na malinis ka na dun sa kasalanan, hindi mo na ginagawa uli. Ibig sabihin, napatawad ka na ng Diyos. Kaya lang, ang kahilingan ng Diyos, ipahayag mo yung kasalanan mo. Kanino mo ipapahayag? 32:5 ng awit, pakinggan mo. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad
ang kasamaan ng aking kasalanan. Maliwanag, papahayag mo sa Panginoon. Pahayag mo sa Diyos, tanggapin mo na nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran. Sabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kaya alam mo na pinatawad ka pagkalibawa, kinumpisal mo sa Diyos, nanalangin ka, humingi ka ng tawad, tapos lilinisin ka niya. Pagka hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin na patawad yung kasalanan na yon. Nalinis ka na ron.